Sinerve na mga kababayan yung arrest warrant kay Pacquiao at sa 5 niyang mga kasamang akusado kasi nagpalabas ng warrant of arrest yung korte doon po sa Davao. Pero mga kababayan, nag-disappear na po siya, no? Si Disappointed Sam, sabi hindi man nagtatago pero hindi na makita po. Tingin mo niya Mr. Maravilla, sana pumunta si Pacquiao. Baka doon po sa tinatawag na The Earth Bines. Umuwi na sa kanyang ama. Iba niya Mr. Maravilla, yung ama niya daw nasa langit, may kundo siya doon. Maniwala man kayo na may kundo siya doon sa ating ama na totoo sa langit. Ang ama ni Pacquiao mga kababayan, yung nandun sa the earth Bines. Ano niya yun Mr. Maravilla? I-research na lang po ninyo mga kababayan kung saan yun. Malamang doon po siya nagtago ngayon mga kababayan. So ito po ang balita. Davao PNP serves arrest warrant versus Kibuloy, 5 others. Ayan po yung aktual na pag-serve. Kasama ng mga polis yung mga taga-NBI. Hinuntan doon sa kanyang mansyon. Wala po hindi na makita. Biglang nag-disappear po. So, ang mangyayari niyan, siyempre, hahantingin siya ng kanyang ng mga authorities po, ng mga police. Nasa wanted list na siya mga kababayan. Pero yung mga kasama niya, 3 yata yon, sumurrender na. Ngayon, sabi ng DOJ, it will be a tedious fight versus Kibuloy, but hopes justice will prevail. Medyo matagal-tagal niya itong laban na to. Matagal-tagal itong trabaho. Sabi po ni Secretary Boyeng Rimulya. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum. Whitening po siya galing South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For your inquiries, pumunta na lang dumiretso na lang po kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. O, balik tayo dito po sa ating mga kwento. Malamang niya Mr. Maravilla.
Maravillas, ibunto naman ang sisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganun po ang script ng mga DDS vloggers. Laging ituturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala man po, ulitin natin, wala man pong kinalaman dito ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga natin, ang gumawa-gawa ng problema, sila po. In this case, itong problema ni Pacquiao po, siya man lang yung may gawa. Mula pa doon sa Amerika, doon nauna yung kanyang kaso. And this time dito sa Pilipinas po, siyempre yung mga alleged victims niya, dumulog sa Senado, dumulog sa Husgado. Ngayon, yung challenge ni Pacquiao ng kanyang abogado na dapat niya kasuhan sa korte, that is the proper forum. Ayaw niyang mag-appear sa Senado. O ito na yung sinasabi natin. Sabi nga, your wish is my command. O ngayon, nasa na yung abogado? Asa na si Pacquiao? Kinasuhan na po, may arrest warrant na yung Husgado. Nag-disappear naman siya. Sabi niya, harapin niya sa Husgado. Pag sa Husgado final, doon niya daw harapin. Ngayon na may arrest warrant po, na biglang nag-disappear. Ang kita ninyo, mga kababayan, lahat sila double talk po. Lahat walang katotohanan yung kanilang mga pinagsasabi. So ito na po, mga kababayan, yung balita. Davao City authorities served on Wednesday the warrant of arrest issued by its Regional Trial Court, RTC, against KJC leader and alleged rapist Apollo Kibuloy and 5 others for sexual abuse and child abuse cases. Malamangan niya, Mr. Maravilla, si Inday, magpalabas naman ng statement. Sumaklolo naman kay Pacquiao. Dito po, mabilis pa sa alas 4, magpalabas ng statement si Inday. Pero sa issue ng West Philippine Sea po, zero. Ni isang statement walang pinalalabas. Kaya naman niya, Mr. Maravillas, bumagsak yung 4 points yung bagsak ng ratings ni Inday. Bagsak po yung ratings ni Inday, oh. Tiwala ng mga Filipino kay BP Sara unti-unting nawawala. Trust ratings of top national officials based on Tangeres survey for March. The latest survey shows that Vice President Sara Duterte's trust rating decreased by 4%, the highest reduction. Tingnan ninyo. Sabi rito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bumaba din yung trust ratings niya from 56, 54% na lang po, 2% decrease. Kay Inday po, galing sa 68, noong February, 64%. So, ang ibinawas ng kanyang trust ratings po, 4%. Siya yung pinakang malaki na pagbagsak. Si Mig Zubiri po, galing sa 52%, walang pagbabago, 52% pa rin. Ang tumaas po, si Martin. Tingnan ninyo, from 51% to 52%, 1% increase. Magalit na naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS vloggers. Ito yung... Anong magagawa natin na humahabol na po si Martin Romualdez? Yung mga previous niya sa Pulse Asia, di ba malayo si Martin Romualdez? False Asia po yun. Pati yung pa-survey nila mga kababayan sa sa tawag dito, pa-survey nila sa Chacha, question ng mga congressmen kasi deceitful po. Mali man yung mga tanong, wala man yung sa politika po. Dinagdag yung sa politika. Wala man political amendments. Kaya siyempre, yung tao ayaw sa political amendments, economic amendments man lang po. So, deceptive. Dinadaya po na false Asia nga po. Ito sa Tangeres po, makita ninyo. Bagsak po si Inday.
Si Martin yung tumaas ng 1% po. At malapit na. 4 years away. Siguradong pag 2025, 26, 27, 2028 pa naman po yung presidential election. Nasa last na po si Inday. Ang top na niyan, si Martin. Kasi po, may kasabihan tayo na the first will be the last and the last will be the first. Yan po ang kasabihan. Bersikulo po siya. Pero balik tayo dito sa na siguradong ibiblame na naman po yung Marcos administration. Wala mang kinalaman dito ang Marcos administration po. Sa kaso ni Pacquiao, gumawa siya ng katarantaduhan, may complainant, normal po. Idinulog sa husgado, so may kaso siya. Ngayon, yung husgado po, palabas na ng warrant of arrest. Sabi niya noon, sabi ng kanyang abogado, i-file po sa husgado, hindi sa Senado. That is niya the right, the proper forum. O ngayon, sabi nila, harapin nila pag nasa husgado. Nang nasa husgado na, may warrant of arrest na po si Pacquiao. Biglang nawala. Pinuntahan doon sa kanyang mansyon ng mga taga-NBI at PNP. Nowhere to be found na po. So ito yan, the warrant of arrest was served in Barangay Tamayong in an operation led by the NBI along with the police and criminal investigation and detection group which led to the surrender of Crescente Canada. Then later this afternoon, kahapon po, around 3:30 p.m., Pauline Canada and Sylvia Camanes. Sabi po ni Dilaray, yung Chief Information Office Chief ng Police Regional Office 11. So, buti pa yung kanyang mga kasama, mga kababayan na tatlo, matatapang yung disappointed sa na sabi, may power to stop earthquake. At tatayo daw siya laban sa administrasyon. Ito nga lang pong kaso. Pangungunahan daw niya ang pakikipaglaban. Ayun, mga kababayan, buti pa yung kanyang mga kasama na akusado, nag-surrender to face the case in court. Si Pacquiao po, biglang nag-disappear. Paano kanya nire-respeto ng mga members mo na sabi ninyo, matapang kayo, kaya ninyong arapin, basta't nasa husgado, proper forum, pagkatapos nang iserve yung warrant of arrest, nowhere to be found na kayo doon sa mansion. Nasaan na kayo? Para niya si Maudigs. She added that the 3 others, Kibuloy, Jackie Lee, W. Roy, and Ingrid C. Canada remain at large, adding that authorities are still searching for their location. Hindi na po makita. Earlier Wednesday, reports revealed that the Davao RTC issued an arrest warrant against all 6 of them. They were charged with violating Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. The police official said they served 2 arrest warrants, one for Kibuloy with bail set at 200,000 and another for 5 others, as well as the religious leader with bail bond of 80,000 each. Report said the Davao RTC issued an arrest warrant last March 14, but its implementation was suspended after the court was informed by the Kibuloy camp that a motion for reconsideration was filed before the Department of Justice. However, the court said it had not received any resolution on motion for reconsideration. So, ganon mga kababayan yung mga developments ng balita. Ngayon, siyempre, dahil hindi makita doon sa isang mansion po si Pacquiao, nilunsad na ng mga authorities yung manhunt. Huntingan na po ngayon. So, sabi rito, the NBI and police teams also searched for Kibuloy at the Jose Maria College compound near the Davao City Airport and at his resort in Barangay Kalikdik on Samal Island, but found no trace of the leader. So the manhunt will continue as the law enforcers
must report to the court within 10 days. The Davao City Police vowed to treat Quiboloy like any ordinary crime suspect once placed in their custody. We do not have a special facility anya for special persons. Once the warrant of arrest is served, he will be put in the custodial facility along with other criminal offenders. There will be no special treatment for the pastor. So with that, sabi po ni Senator Risa Ontiveros, Chair of the Senate Committee on Women and Children, the panel that investigated the claims said the preacher's day of reckoning was drawing near. Quiboloy happy days anya are numbered. Almost all institutions in the Philippines are working to hold him accountable. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. If he's innocent, there's no need for him to hide. I call on Quiboloy to stop the drama. He has done many things to evade his accountability under the law. Sabi ni Risa, huwag ka na anyang mag-inarte. Ganon mga kababayan. O ngayon, yung mga co-accused ni Quiboloy po na nag-surrender, were granted the temporary freedom po kasi nakapag-post sila ng bail. Bailable kasi yung offense nila. Ayan po. Quiboloy's 3 co-accused post bail in Davao. They were granted temporary freedom after a local court allowed them to post 80,000 bail each on Wednesday afternoon. Kahapon lang po. So sabi po ni Major Catherine De La Rey, Crescente Canada, Pauline Canada, and Sylvia Camanes were assisted by their lawyers in processing their bail shortly after they surrendered before the National Bureau of Investigation Office in Davao. Naka-bail po silang 3 kaninang 5 p.m. Prior to this, De La Rey said, the NBI along with police and criminal investigation and detection group operatives served the arrest warrant in Barangay Tamayong which led to the surrender of the 3 co-accused. So yun po mga kababayan yung mga development ng balita. So pag may narinig po kayo galing sa mga DDS vloggers na ituturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa bagay, hindi man kayo maniwala sa mga DDS na mga fake news peddlers po. Probe na. Nadamay nga pati mga kababayan yung yung Daily Tribune, pinatulan yung fake news ng isang vlogger po. Pero nagpaabot na ng advisory at apology. Pero tiningnan ko doon sa Daily Tribune, inanap ko yung public apology nila sa pagpatol sa fake news. Pagpakalat ng fake news ng isang vlogger doon sa narco-list na tinuturo yung ating Pangulong Bongbong na nasa lista daw. Hindi ko makita. Ang nakita ko po, yung post ni Dr. Cesar Chavez, Undersecretary ng PCO, Presidential Communications Office. Ito po, open apology for the unvalidated PDEA document. Daily Tribune expresses its apologies for sharing unvalidated information that erroneously linked President Ferdinand R. Marcos Jr. to a drug enforcement document. It deeply regrets the posted art card on Facebook and recognizes the harm and confusion of the irresponsible social media material. It understands the importance of upholding the truth and integrity, especially when it comes to matters concerning public figures. In taking full responsibility, Daily Tribune's online team learns from this experience and will be more diligent in discerning in the future when it comes to sharing information by verifying sources and ensuring the accuracy of the information before dissemination. Ayan po yung post ni Dr. Cesar Chavez. Siya na yung nag-post kasi hindi man makita sa Daily Tribune yung public apology. Baka nagpadala, mga kababayan lang yung Daily Tribune, di man pinablis kasi na mapapaya sila. Yung credibility nila na tarnish po. Iyan kasi, bakit kasi naging source ninyo ng information ang isang vlogger na tulad ni Maharlika? Nang source ni Maharlika ng mga balita po
puting ahas. Anong klaseng source ng information niya? Puting ahas daw ang nagsabi sa kanya. May ganun dito sa mundo po. May nagsasalita na pong ahas at ang kulay pa puti. Yang ahas po, simbolo yan ng diablo. Yan ang tumukso kay Adan. Kaya na-foltosin, mga kababayan, nadamay pa yung buong sangkatauhan. Diba? The fall of man nagsimula kay Adan kasi naniwala sa ahas. Kaya wag po kayong naniniwala doon sa source ni Maharlika kasi ang source niya, ahas. Sinungaling ang ahas, simbolo ni Satanas. Deceiver and the father of lies. Napakalinaw po. Yan kasi magbasa kayo ng Bible para hindi kayo ma-deceive at may discerning, magkaroon kayo ng discerning spirit. Kaya po ako hindi po mapatol sa mga ganyang kwento po. Kasi alam na natin na lies, black propaganda in lies, pinatulan ng Daily Tribune, ang tanda-tanda na ninyo sa, tagal-tagal na ninyo sa profesyon, sa mainstream media. Pumatol pa kayo. Yung reporter dyan siguro, kailangang isa-ilalim sa thorough training sa journalism. Baka bago pa lang, pinatulan yung o nakuryente tuloy kayo. Pag pag mga DDS vloggers, huwag ninyong papatulan kasi full of lies po sila. Propaganda in lies po. Yan ang laman ng kanilang content. Pag naniwala kayo, mga estupido kayo. Yan tuloy. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.